Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Saan ka pahahanap na magulang? Natuwirang sa titig niya, kahit di mo siya nakikita, ay batid at tarok, ikaw na anak niya. Kaya, halina kayo mga minamahal. Inyong tantuin kung sino siya. Suriin niyo mabuti ang bawat segundo na tanging siya ang may-ari't kaloob ng buhay niyo. Pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa bawat awitin, sa katotohanan lamang po, pag-usapan nyo lang ang Panginoon para na kayong nananalangin. Habang pinag-uusapan nyo ang kadakilaan niya, ang kanyang kahiwagaan, ang kanyang ginagawa, daig pa po yung nananalangin kayong kinabisan nyo lamang na wala doon sa kalooban ninyo. Sapagkat kaya nyo siya na pag-uusapan dahil nararamdaman nyo kung sino siya. Nakikilala nyo siya. Kaya para na kayong nananalangin. Hindi man kayo humiling, nararamdaman nyo siya nagbibigay sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Ano pa kaya kung papurihan mo siya na bukal sa puso mo? Na kaya mo nasasambit ang ikaw, Ama, ang tanging laman ng puso ko. Sapagkat kaya mo yung nasasabi, laman mo siya ng puso mo. At galak na galak siya. Sapagkat yung puso mo na yan, siya may hawak, siyang may kaloob. Kaya kung nakikita niya, nararamdaman niya at nasusuri niya bilang isang anak kanyang, hindi siya nawawalay sa iyo. Ang espiritu niya ay lugod na lugod sa iyo. Kaya, ang sino mang nakadama sa kanya ay may pagsusumigaw na siya'y mabuti, siya'y dakila, siya'y mahiwaga. Kaya't yung mga tapat ng nakadama sa kanya, nasasabi nilang, nang dahil sa iyo, Panginoon, nakakaya ko at makakaya ko. Wala ngang tatawirin na hindi makakaya. Kaya nga't ayon dun sa pastol, po ba? Sino po ang daluyan ng mainam na batisan? Sinong mabuting pastol? Sinong mabuti sa lahat? Walang pinakamabuti sa lahat, kundi siya. At ipinakita at pinatotohanan na ang kabutihan niya ay binaba ng anak. Nagpatutoong ang nagmula sa Ama ay ibinaba para ipatotohanan sa lahat ng madla na tunay na mabuti, dakila at walang kabantay siya. Sa pamamagitan ng katapatan ng pagtupad, sa pamamagitan ng katapatan ng pagtalima, sa pamamagitan ng mga salitang may kalakip na gawa. Kaya, ikaw na anak niya, halina, halina kayo, purihit pasalamatan niyo siya. Yung matapat na pananampalataya ay, halimbawa may masakit sa'yo, pinukpok mo lang, sinabi mo, ay, lumayas ka dyan. Sa pagtitiwala ko sa Ama ko mamaya, wala yan. At patotoo po niya na sa habang panahon na nabubuhay ka, ang pagtitiwala mo'y gawin mong katapatan, ipakikita niyang tapat na tapat siya. Buhay na patotoo po bilang isang apo kunching sa inyo. Lumatal yung pagkakataon na hindi maihakbang ang paa, namaga ang mga tuhod, hindi maigalaw ang kamay, namaga ang mga daliri. Subalit, hindi tumugot sa paglilingkod. Gumagaling sa paglilingkod. Walang nakakakitang tumigil siya dahil may sakit. Alam niyo po, pag binigay sa iyo ng Diyos ang pagtitibay, lumalaban ka sa hirap man na sinasabi niya na anak, ipaglaban mo ako. Paano po ninyong may paglalaban siya kung wala pa kayong ipaglalaban?
Paano niyo po masasabing totoo siya kung wala pa kayong patotoo sa kanya? Paano niyo po masasambit na buhay siya kung di niyo pa siya nadarama? Kaya, ang lahat ng salita niya ay patotoo na nagaganap sa mundong ito kapag ang anak niya ay lubos ang pagkilala. Kaya halina kayo, ang bawat araw ay pakikibaka sa tuwin ay sinasambit sa inyo, sapagkat walang anak ang ama na hindi niya inaruga at di niya aarugain. Lahat, subalit lahat ng anak niyang inaaruga, hindi sa galak lamang ang mararamdaman, hindi sa kalusugan lamang, hindi sa kasaganaan lamang. Kaya nga't maliwanag na tinuran, ano ang makapaghihiwalay sa inyo sa Kanya? Wala. Maging ang kamatayan, kapiling niyo pa rin siya. Bakit? Sapagkat walang babalik doon kung di mamamatay ang katawan na magbabalik sa alabok. Subalit, sa kabila man ng kamatayan, nandyan pa rin siyang handang bumuhay sa iyo. Ano naman ang binuhay niya sa iyo? Ang kaluluwa mo. Kaya, walang kamatayan sa piling niya. Buhay ba ang Diyos? Manapa, pahintulutan mong patayin niya yung damdamin mong tao. Patayin niya yung isipan mong tao at buhayin mo sa Kanya. Ipagkaloob mong mabuhay niya ang isip at damdamin mo upang sa gayon, masabi mong, ikaw na lamang, Ama, ang ligayang nadarama. Sapagkat siya ang tunay na ligaya, na ang bawat ligayang binibigay niya, ligayang madarama mo hanggang saling lahi mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, mga ama, Happy Father's Day sa inyong lahat. Nakalimot, walang bulaklak. Sapagkat yan po ang patotoo sa bawat kaganapan iba't iba. Kung noong mga nakaraan ay binibigay ang Espiritu, ngayon po ang binibigay niya ay pagmamahal at tunay na salita niya na ang bawat ama maging tunay na haligi ng tahanan, maging matibay na haligi ng tahanan, at ikaw namang ina, maging tunay na liwanag ng tahanan. Ang ina ay liwanag at ang ama ay haligi. Kapag pahapay-hapay ang haligi ng tahanan, iba tutumba. Subalit kapag matibay ang pundasyon, walang matitibag, mawawasak na tahanan. Buhay nga po ba ang Diyos? Sige po. Ano bang tahanan ang unang nagupo ay yung gitna? Meron po ba? May tahanan po bang nakatindig bumagsak yung gitna? Meron po ba? O nagsisimula sa mga gilid? Tama po ba? Halimbawa, kubo. Kubo siya. Pag matibay po yung pundasyon niya, nawawasak na yung mga sahig. Nakatindig pa rin yung bahay, di po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, maliwanag na tinuran, sa tahanan may haligi, may ilaw. Kaya, pag ang mag-asawa ay naging tunay na liwanag ang babae at matibay ang lalaki, sigurado po, matibay ang pamilya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Pumiglas po ang aking damdamin. Nais kong ika'y pasalamatan
O dakilang amang sa amin ay lumalang, natuwirang nagbigay ng buhay na tinataglay. Walang sinuman na nilalang sa ibabaw ng kalupaan, na di ikaw ang bumuhay sa iyong kaparaanan. Purihin ka at sambahin, o dakilang amang mahal, sa iyong kapangyarihan lahat ay iyong naibibigay. Walang baling masaktan ka, patuloy mong inyaalay ang wagas mong pagmamahal na walang kamatayan. O kay buti mo, amang mahal, ni wala kang ang kapantay, bathala kang walang hanggan, ang gawa mo ay kainan. Pupurihin kita ng kaluluwa at katawan na tinataglay, pagkat tanging ikaw siyang nagbibigay buhay. Ang sinumang sa'yo'y kumilalang tuwiran, na patotohanan mong ikaw nga ay buhay. O kay ganda ng bukas na patuloy na umaasa, kung maghapon mang may dusa, may magdamag pa na pahinga. Subalit di mo niluluhab na tuwirang ipahama, dili kaya'y mapahama ang iyong mga anak. Kaya't ibinaba mo ang iyong anak, upang sa tao ay magligtas na ganap. At kung ito nanamnamin at tuwiran na darama, pagmamahal mong walang mali, na tunay na kay sarap, na mabuhay sa kalooban ng bawat iyong anak, upang tuwirang ika'y parangalang lubusan, mapagtantong ika'y buhay at kailanman di mamamatay, handang magbigay mag-alay kanino man. Katotohanan lamang po, kung makikilala niyo lamang ang tinatawagan niyong Ama, hindi kayo magbubuntong hininga sa hirap at dusa, kundi bagkus kaakibat ng inyong mga pagdalisay upang kayo ay tingnan, subukan sa inyong katapatan. Naririyan ang lakas ng kalooban, tibay ng paninindigan, katapatan
katapatan ng kalooban, malakas na pangangatawan, maliwanag na pag-iisip, mapangunawang pag-iisip ang sa inyo ibibigay. At kung hindi makatotohanan ang bawat salita, wala na pong magsusumikap na susunod at tatalima sa kanyang kalooban. Subalit, buhay na patotoo ang mga nakipagtotoo na kung tutulad lang ang lahat ng anak niya, mapapatotohanan din ng bawat isa na tunay na siya'y buhay at di namamatay. Sa inyong lahat, pagharian kayong ganap. Kaya't inyong pakinggan ang sulat ni San Pablo, ikalawang sulat niya sa mga taga-Korinto. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. At yan po ang pawang katotohanan. Kung magkaminsan man, sa palagay niyo'y mahina ang inyong katawan, subalit kung malakas ang inyong espiritu, hindi magugupo ang katawang lupa niyo. Bagkus ang espiritong malakas sa inyo, siyang magpapalakas sa katawang nagugupo upang sa gayon, kayo'y makalaban sa buhay. At yan po ang pawang katotohanan. Ang lahat ng nagpatotoo ay buhay na nakilala nila at nadama ang pinakikilalang buhay na Diyos Ama. Buhay na Kristo na nabuhay sa sanlibutan. Subalit, ilan ang kikilala? Ilan ang tatanggap? Magsusumikap, magsusumakit upang sila rin o kayo rin ay makatulad sa mga buhay na patotoo na nadama ang Diyos ay walang maliw kung magmahal. Ang bahagya at panandaliang kapighatian na dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. At yan ang pawang katotohanan. Ikaw na nabuksan at nakaunawa na, hindi mo na binibigyang mas higit na pahalaga ang mga nakikita mo dito sa ibabaw ng lupa. Kundi ang pinahahalagahan mo na yaong hindi mo nakikitang Ama. Yaong kahariang hindi mo pa nakikita, sapagkat ikay umaasa na sa takdang panahon, ang lahat ng iyong dusa ay ipaparang. At sino ang babahagi na nito kung walang makikipagtotoo? Sino magtatamasa sa handog ng Kristo kung walang magiging tapat? Sino makikipagtotoo kung walang anak ang Ama? Kaya nga natawag kayong anak upang mabahaginan kayo ng kung anong mayroon siya. At papaano kapag titiwalaan kung ang sanlibutan lamang ang iyong pinahahalagahan? Pahalagahan mo siya at pakikita niya sa iyo kung paano mo siya pinahalagahan. Ang mga bagay na mahalaga rin sa iyo para ikay mabuhay ay batid niya, hindi malilihim sa kanya. Kaya kung paano nagsusumikap ka bilang kanyang tunay na anak, na siya isambahin mo sa katotohanan, parangalan mo na may katapatan, ikaw rin namang kanyang anak na gumagawa ng kalugod-lugod sa kanyang pananaw, ay kailanman di ka pababayaan. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya nga, kung parang sira ulo o siraman ang isip ko, ito'y alang-alang sa Diyos. At kung matino, ito'y sa kapakanan ninyo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat. At dahil diyan, ang lahat ay may bibilang ng patay. Pawang katotohanan, mga minamahal ko. Hindi baling sa pananaw ng kapwa mo, hindi nakakaunawa ng ginagawa mo, ay isa kang sira ulo o
isang baliw sa pananaw. Subalit ang mga nakakamtan mo naman sa iyong sarili na nadadama na hindi kayang paliwanag ng kapwa mo, bagkus ikaw na nakakakilala sa sarili mo at nakakadama sa iyong tinanggap na nagpabago sa iyo, hindi bali. Sapagkat kung ang pananaw ng kapwa mo, ikaw ay kung sino, sa pananaw naman ng Ama'y mahalaga ka, sapagkat tinutuntun mo at ginagawa mo ang marapat para sa pananaw niya. Sapagkat sinong mapipili niyang marapat at kalugod-lugod kung wala nga natatalikod sa sanlibutan? Kung wala nga magpapahalaga sa kanyang kabanalan, at kung walang magbibigay tuon sa kanyang kagustuhan, matatawag ka bang tunay na anak? Samantalang ang ginagawa mo ay di kalugod-lugod sa kanya. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kapag nasumpungan mo ang liwanag, mimithiin mong huwag nang magbalik sa dilim. Sapagkat alam mo, ang dilim na pinagmulan mo, siyang nagdulot ng kapahamakan sa iyo. Kaya't patuloy mong pagsusumikapan, pagsusumakitan, na ito'y talikdan at manahan ka sa liwanag na iyong nasumpungan. Katotohanan, itong sakit tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanyang mga tao. Di ka ba magagalak kung isa ka sa naging daan para manumbalik sa Ama ang mga nawalay sa Kanya? Magparangal ka sa iyong kaluluwa. Magpasalamat ka sa iyong Ama sapagkat ginawa niyang tama't tumpak ang buhay mo habang ikay nasa lupa at nakikipamayan bilang katauhan. Sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Alalaong baga, hindi ganang mawawawaan ng kaisipang tao ito. Subalit, may spirito na dapat niyong tanggapin at kilalanin upang hindi niyo maunawaan, kayo sidla ng pangunawa at mabuksan kayong ganap. Pagpalain kayo. Nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam, nekkarameniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tapat kong mangusap, ganap kong gumanap. Tama po ba, mga Kaps? Kaps, salamat. Ang linamnam naman ang pagmamahal mo. Ang anghang ng pag-ibig mo, salamat. Purihin, purihin ang Ama. Napakabuti po ng Panginoon. Pag-aralan po ninyo yung kanyang mga nilikha, no? Ang sili. Pag kinain mo, pagduwag ka dyan, matatakot kang baka nasusunog na yung dila mo. Dahil sa nararamdam mong ang init-init. Pero hindi naman siya namamaga at di naman nagpaltos man lang. Kaya yung mga matapang ng kumakain parang kumakain ng mani. Nguya lang ng nguya. Ganyan din po. Na habang nararamdaman mo ang init na maalab na pag-ibig ng Panginoon. Sa una, parang nakakatakot. Subalit, kapag ito'y tuwirang pinasok mo na sa puso mo, ang sarap-sarap pala. Parang siling nagiging matapang ka sa pagnguya at pagkain sapagkat damang-dama mo na ang sarap ng iyong kinakain. Buhay po ba ang Diyos? Lasap na lasap mo na. Lasap na lasap na kung gaano kasarap ang iyong pagkain. Kaya yung mga sanay sa sili at patis, sabi nila kung kumain, sarap na sarap. Sili lang at patis, kahit siyang damukal na kanin, busog na. Ganyan po, mga minamahal. Ang lahat ng nilikha ng Ama ay tunay na may kabuluhan. Subalit, hindi lahat ng kanyang anak ay may talinong ito'y angkupan, kaya't may spirito para bahaginan kayo ng talino. Ganon din, may taong matapang sa maasim.
na kahit maasim na maasim, hindi na nangingilo kanyang ngipin. Nakakaya niya ng kagatin ang kagatin. Ganyan din po ang pinagdaraanan sa buhay. Kung minsan parang pakiramdam mo, hindi mo kaya. Yung mga pinagdaraanan mong asim ng buhay. Subalit, habang nagluluwat, pati pangingilo ng ngipin mo sa pagkagat ay nawawala. Ganon din yung damdamin mo. Sapagkat ang Diyos, siyang nag-aalis ng lahat para ikay makapakibaka upang magtagumpay ka kapag siya'y kinilala. Buhay nga po ang Diyos. Ayoko niyang punit na yan. Si Kristo'y buo lagi, hindi punit-punit. Ano po? Tama po ba? Sapagkat kung pag-aaralan po ninyo ang buhay, teka nga po, parang magic hero, no? May itcha ng iniitcha. Kasi po, subukan po ninyo. Wag na. May pagkakataon na gusto nyo malamig ang likod nyo. May pagkakataon gusto nyo mainit. Hindi po ba nararamdaman yon? Kapag yung baga mo sumosobra ng init, di rin maganda. Pag sumosobra rin ang lamig, hindi rin maganda. Kailangan nasa tamang timpla. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat maaring pagdaanan din niya ng paglapot ng laway, pangangati ng bawat tagiliran. Kaya kung minsan, akala ng tao may sakit siya sa baga. Subalit, wala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yung sobrang init kumisan, nakapagdudulot ng di maganda. Yung sobrang lamig, nakapagdudulot din ng di maganda. Subalit, hindi niyo po ba nakikita? Mayroong taong hindi makaya yung init ng araw. Subalit, mayroong taong maghapon sa araw hindi man naaano. Mayroong taong hindi kaya yung lamig. Subalit, mayroong nakababad na sa yelo ay nabubuhay pa rin. Ganyan po, kanya-kanyang timpla ang binigay ng Ama sa tao. Kaya sinukat kanya, tinimbang ka pa niya. Alam niya kung paano ang iyong kakayahan. Kaya yung mga hindi kaya sa bukid, may kaparaanan. Yung mga hindi kaya ng sa dagat, may kaparaanan. Kikilos lamang, hahanapin lamang ang paraan ng tao sa kanyang buhay. Tama po ba? May mga taong mangingisda, nandaragat ang tawag, mandaragat. Ba't sila'y nabubuhay sa pamamagitan ng pagsisid lamang ng isda? Subalit mayroon namang tao na sapatag ang kakayahan. Ganyan lamang po ang buhay ng tao sa lupa. Kanya-kanyang kakayahan binigay ang Ama. Subalit pakatandaan po ninyo, kanya-kanya mang kakayahan ang binigay ng Ama, subalit sa pagmamahal at kabanalan, lahat ng tao kayang gawin yan kapag ginusto at kinilala siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang hindi magawa ng isang taong mandaragat, magbubukid, nag-opisina, na magpantay ang pagmamahal at madama siya ang ayaw. Subalit, kung tatanggapin niya, sino man siya, ano ka man, madarama mong buhay ang Diyos mo, makakaya mong mahalin siya, kilalanin at sundin siya kapag nagkatakot ka na sa Kanya. Buhay nga po ba ang Diyos? Mga minamahal, pawang katotohanan tungkol sa aking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Alam niyo po, ipanalangin ninyo ang kapwa niyo. Kung sino yung taong alam niyong mahina sa pangunawa, huwag niyong pagsawaang ipanalangin at suportahan. Kaya lamang may mga taong kung sino lang ang gusto niya, yun lang ang pakikitunguhan niya. Kung inyong nasaksihan ang katuparan na ginawa ng Ama, maaring masabi nyo, totoo siya.
kung tapat din kayo ng panahong buhay ang Kristo. Subalit di nyo manasaksihan kung nabatid nyong may Kristo at nagpakatotoo at tinanggap nyong totoo sa puso nyo. Wala man kayong nasaksihan kung ang puso nyo'y saksi sa pag-ibig ng Ama at ng Kristo, mabubuhay na totoo ang pagkalinga at pandama mula sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong sa akin tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Netkaramaniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Binalik lamang po sa akin diwa ng elementarya hanggang high school na yata ako, no? Kala ko pati yung simboryo ng mga sementeryo ay dinadasal. Makakita lang ang krus nun, nagkukurus din ako. Alam niyo po ngayon, ay kanya-kanya nga pong pananaw yan at pang ano eh. Ako po kapag dumadaan sa simbahan, hindi na ako nagkukurus ngayon eh. Maganyan lang. Magalang ako. Pero sinasambit ko yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tanda ng paggalang. Pero nagkukurus pa rin po ako. Wala akong pakialam doon sinasabing ano daw yung kurus na yun. Kasi binigay niya po yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ano namang masama doon? Ano po? Wala namang masama. Bagamat sa Biblia wala yun. Subalit, merong salitang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Wala lang nakalagay na kinurusan pa. Tama po ba? Subalit, sa mga Katoliko, yun po ang nakagisnan at yun ang totoo na ginagawa. Ano naman pong masama kung susunod ka? Wala pong masama, no? Ang hirap sa tao. Puro pagpaparatang, puro paghuhusga sa kapwa. Alam niyo po, saan man may gawain, may mabuti at may masama. Totoo po ba yan? Sino po ang mabuti at masama? Tao rin. Ang sentro ng relihiyon ay Kristo. Subalit, sa puso ng tao, kung minsan hindi ang Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Sa iba naman, ang sentro ng pananampalataya ay Ama. Subalit, wala ang Ama. Sa bibig, may Ama. Pero sa puso, ay wala. Hindi po ba mas maganda? Hindi po ba dapat sa puso nakasentro? Kaya, bumubuti ang tao, nasa kanya rin. Sa pagtanggap niya at pagtuntun niya sa kalooban ng Ama para sundin niya ang kanyang kagustuhan. Hindi para alamin mo ang batas at salita niya, kundi para sumunod ka sa kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kayong lahat, mga minamahal, nawa, matantunin niyo ng bawat araw ay tunay na kailangan ikaw na anak ay kumilala sa iyong magulang. Sumayin niyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Meron po bang karagdagan na natutunan? Nawa po, kahit na 2 beses lang sa isang linggo ang ating gawain sa panggabi. Subalit ang gawain natin ay araw-araw. Mula Lunes hanggang Sabado, linggo lang ang wala. Pag linggo naman po, mayroong pa kawawa naman sa banal na aklat. Isang araw lang, kakilagak mo yung araw na linggo hindi mo pa masunod. Kami naman po kaya nga may nagsabi, baka lumagpas kayo sa langit niyan. Mula Lunes hanggang Sabado. Kapag lingkod ka ng Panginoon, pati linggo. Bakit? Maliwanag po ang tinuran. Kung may isang tupa ka ba na malalaglag sa bangin dahil araw ng pamamahinga, ay di mo ba siya kukuhanin? Di mo siya ililigtas? Pahahalagahan mo ba yung pamamahinga mo kaysa doon sa dapat na iligtas mo? Ay, di ka totoo. Sapagkat kakalimutan mo yung pamamahinga mo, ililigtas mo yung nararapat mong iligtas. Buhay po ba ang Diyos?
minsan pusa lang iniiyakan mo. Hayop yan. Ba't yung kapwa mo di mo maiyakan? Tama po ba? Kakahabag naman po kung minsan may taong mabuti pa yung aso minamahal. Yung kapwa-tao ayaw mahalin. Bakit teka, hindi ko mamahalin yan, bantay ng bahay ko yan. Ililibing kaya siya ng aso na yon pag namatay siya. Pero yung kapwa niya, kinagagalitan niya, baka siyang dumamay sa kanya. Buhay ba ang Diyos? Manapa, mahalin mo yung bantay aso mo, na bantay ng tahanan mo, mas mabuti, mahalin mo pa rin yung kapwa mo. Tama po ba? Meron naman tao, mahalin ko. Gusto mong mahalin, ayaw naman sa'yo. Hindi na ikaw may kasalanan nun. Siya na. Linalapit mo yung sarili mo. Kung ayaw niya, bahala siya. Ang mahalaga, huwag ikaw ang lumayo bilang kapatirang Divine Mercy. Buhay po mga Diyos. Tama po ba? Sapagkat, ano bang magagawa mo kung nilalapit mo, ikaw ay ayaw? Ayaw niya sa'yo, di ba? Ang mahalaga, ginawa mo yung alam mong tama para sa kapwa mo. Kaysa alam mo yung tama, ayaw mong gawin. Subukan mo muna. Sabi ng Kapampangan, subok pa mo bang mabalo? Buhay po bang Diyos? Ngayon, nagsasalita ka na, hindi pa naman nakikita. Para kang nag-experiment, may conclusion ka na wala ka pang sinimulan. Buhay po bang Diyos? Minamahal, napakabuti ng Panginoon. Ang bawat katwiran ng tao, sinusuri niya. May tinatanggap siya, mayroong hindi. Sapagkat hindi lahat ng katwiran ng tao ay totoo. Subalit di ka man mga twiran, gumawa ka lang ng tama, tanggap niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kasi, andiyan ka na pala. Kumusta ang Cagayan? Oops. Yan, may kasama ng ano yan, dentist yun. Ay, walang umabot. Di bali po, sagana naman kayo sa pagmamahal ng
Ama, mga Kaps, unfair naman sa mga walang asawa dito. Kaya, di ko na kayo tatawagin dito, no? Iilan lang kayo eh. Ano? Kaya, para pare-parehas na lang, pati si Apa, walang kapartner, wag na lang. Ay po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon. Sipin niyo po, sa bilang mga tao, may binigay yung araw na Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day. Ang dami. Yun lang ba? Yun lang mga okasyon na yun, doon mo lang ba maalala yung minamahal mo? Dapat po araw-araw, ano? Kahit magdamag man. Kung tutuntunin po yung batas na sa pag-asawa na sinasabi, o mag-marriage encounter muna tayo ngayon. Dapat po yung mag-asawa, pag nagkatampuhan ng araw, huwag tutulog sila na hindi magkausap. Pilitin nilang dalawa, bago sila mahiga, ay magkausap na. Para na sa ganon, lumilipas yung magdamag, hindi sila nagpuputok ang butsi kapwa. At pagising sa umagay, putok na putok pa ang butsi. Paano kung yung gabi na yun, may namatay sa kanila? At parehas na, putok ang butsi. Mga minamahal, dapat po ganon. Ano? Dapat, bago matulog, ang mag-asawa ay, kaya lang minsan, sabi nila, kakornihan, ano? Sabi, good night, o kaya, love you. Saan ba naman relihiyon yan sinuturo? Alam niyo po, mga tao, corny naman yan. Pero kung susundin niyo, totoo po yan. Dapat, para hindi namamatay yung pagmamahalan sa pamilya. Hindi lang sa mag-asawa. Dapat kahit sa mga anak, bago kayo matulog mga anak, good night. Kaya lang yung tutulog na lang. Tutulog na lang, minumura pa yung anak. Ay, buhay po ba ang Diyos? Pupunta na lang sa higaan, minumura pa yung kasambahay. Paano ba naman yan? Sus, mahal na ama ko. Sana po ang manatili at dapat ay mabuo sa tahanan yung apo mo, anak mo. Apo Kunching, nagagawa mo ba yan? Pag may oras po ako. Kasi po kung minsan pag tapos ng gawain wala na rin mga anak ko doon nasaan po sila? Kanya-kanya na silang nandun sa kwarto nila. Alam naman, pupunta ako pa. Oy, mga anak, good night. Apo, good night. Gigisingin ko po ba? O kaya naman pag minsan tapos yung gawain meron silang halimbawa, nanonood silang TV. Ako na may pagod na. Pero, pinakikita ko naman po. Nagsusumakit naman ako. Nagsusumikap na yung natututunan ko sa Panginoon ay ina-apply ko. Subalit, wala pong perfect. Kaya, kung minsan dumarating din yung ikaw na lingkod, ay doon ka titingnan kung gaano kahaba na ang PC mo, kung gaano kalawak na pangunawa mo, kaya gusto mong mambambo kung minsan. Subalit, dahil ikaw ay takot na nga, sabi mo na lang, kaya, pag hindi ka nakatigil, sabi mo, huwag niyo akong pilitin. Gano'n na lang. Ano po? Sapagkat dahil ikay tao pa, sinungaling yung nasasabing, hindi na siya marunong, kahit minsan, yung manggulaite. O kaya basta ang mahalaga, kahit nambubulaga ang mata mo, at sabi mo, dito wala. Dito lang. Tsaka mata lang. Tsaka bibig baga. Pero yung dito na, di na yan tama. Sapagkat pagkasama na ito, huwag ka na maglingkod, sinungaling ka. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? May galit ka dito Sinasabi mo, ibigin mo kapwa mo. May galit ka nga. Hindi mo pwedeng dayain ng Diyos. Kaya, pag namulaga ang mata mo, naku, huwag mo akong tigil. At pag nanggigil ang ngipin mo, hindi pa yung naunawaan pa yun ng Diyos. Sapagkat si Kristo'y nagalit din. Tama po ba?
Si Kristo nagsalita rin. Subalit, huwag mong bigyang katwiran. Lingkod ako ng Diyos, huwag mo. Hindi na tama yan. Parang pinagpaparangalan mo na lang at gusto mo idikdikin mo yung kapwa mo. Hindi totoo yan. Subalit, kung pakikita mo na isang lingkod ka, na ikaw na ang umiiwas, kung di ka nila maunawaan, ikaw ang tatalikod. Pero ang pagtalikod mo ay may kalakip na panalangin para sa kanila, kalugod-lugod pa rin yan sa Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Subalit yung sasabihin mo, Amen, Amen, Amen. Pag dumating ka, ayan o, yan. Pati butiki umaayon. Pagdating mo sa bahay mo, sabi mo, naku po, Diyos ko, sayang ang in-amen mo. Sayang po. Kaya para walang nasasayang, kaya po palang turuan ng tao ang sarili niya. Subukan po ninyong turuan ang sarili at maituturo nyo rin sa kapwa nyo ang itinuro mo sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, masarap yung tumatanggap kang walang tutol dito. Kaysa yung sinasabi mo, oo, pero labag sa kalooban mo. Masarap yung tinanggap mo sa isip, sa salita, at sa gawa. Kaysa sinabi ng bibig mo, oo, ayaw naman ang puso mo, lumalaban ang isip mo. Hindi magkakapanagma, hindi magtatama. Kaya ang nangyayari, sa kakapigil mo dahil hindi ka pa totoo, sumasabog. Subalit, kung totoo ka na, lahat nandirito, pag-ibig. Nakakayang patayin ng pag-ibig mo yung dapat ay namumuong galit. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Tanda po ninyo, madaling magsalita, mahirap magsakatuparan. Kung ang sarili mo'y wala pang totoo sa Kristong tinatawagan mo, masakit mahirap tanggapin sapagkat hindi kaya ng kalooban. Subalit kung ang kalooban mo ay bukas na rin at tumanggap ka, madaling magaan sa pagtalima. Mga minamahal ko, sumayin nyo ang kapayapaan. Patnubayan kayo ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib ng pangunawa at kasiyahan at kagalakan ang kalooban nyo. Gawin nyong marapat ng bawat natututunan nyo ay subukan nyong isabuhay, tuptin gawin sa inyong sarili. Unahin nyong turuan ang sarili nyo. Pagkatapos nyong naturuan ang sarili nyo at ituro nyo sa bawat nais nyong turuan kung papaano bukal sa kalooban mong tinanggap, may makikita ka ring tinuruan mo na bukal na tatanggap. Sapagkat maliwanag ang katotohanan, kung anong ginawa mo, siyang ganti sa iyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Masarap po, Kumusta na po? Allah. Tingnan nyo po. Pinakita lang sa inyo na merong therapy na hindi nakakabuti. Hindi ko po minamasama yung therapy kuryente. Pero meron pong sa kuryente na hindi maganda sa katawan. Lalo na halimbawa yung rayuma. Di pwede yan. Kasi lalong naninikit sa ayoko po, baka kala, naninira kasi Apo Kunching. Alam niyo po, napakahirap bilang isang Apo Kunching. Yung bang itinuturo sa'yo, gusto mo maituro sa kapwa mo, kung bibigyan namang masama, pagkatapos kinwento, nagkasala pa siya. Sa halip na, nakabuti. Kaya kuminsan po, sabi ko, maliban na nga lamang, ang Espiritu po siyang magbigas. Pero pag sa sarili ko na po, na alam ko yun, pero hindi ko masabi dahil ayaw kong pagmulan ako ng kasalanan.
Maliwanag po, lagi kong tinatandaan. Kahabag-habag, yan po ang tinanim ko. Kahabag-habag, ang taong pinagmumulan ng hidwaan at alitan ng kapwa nilalang. Kahabag-habag, ang taong pinagmumulan ng kasalanan. Kaya, di bali ka magkasala. Huwag lang, ako sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Ang minamahal, patnubayan kayo, at muli po, magsihayo kayong taglayang galak at liwanag na mula sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ayaw pa ninyo?